Sa mga eksperimento, lumalabas na kung ang dalawang bagay ay may electric charge, ang mga ito ay nagbibigay ng electric force sa isa't isa. Ang magnitude ng mga electric force sa pagitan ng mga may charge na bagay ay sinukat ni Charles Coulomb gamit ang torsion balance na siya mismo ang nag-imbento. Ang magnitude ng puwersa ay linearly proportional sa net charge ng mga bagay at inversely proportional sa square ng distansya sa pagitan ng mga ito. Ito ang Coulomb's law. Force is directly proportional to Q sub 1, Q sub 2, and inversely proportional to R squared. Ang proportionality na ito ay magiging equality kung magbibigay ng isang proportionality constant. F equals K Q sub 1 Q sub 2 over R squared, na kung saan ang K ay isang constant na tinatawag na Coulomb constant at ang value nito ay koleksyon ng mga constant. K equals 1 over 4 pi epsilon naught, na kung saan ang constant epsilon naught ay ang permittivity of free space at may value na epsilon naught equals 8.8542 times 10 raised to negative 12 Coulomb squared over Newton meter squared. Kaya ang K equals 1 over 4 pi epsilon naught ay equal sa 8.9876 times 10 raised to 9 Newton meter squared per Coulomb squared. Ang Coulomb constant ay may value na K equals 8.9876 times 10 raised to 9 Newton meter squared per Coulomb squared. At ang direksyon ng force vector na nakaayon sa imaginary line na nagdurugtong sa dalawang bagay at idinidikta ng mga sign ng mga charge na kasangkot. Sa pagtalakay ng Coulomb's law, tandaan na ang puwersa ay isang vector quantity, kaya nararapat na ito ay ipahayag sa vector form para sa electric force, kagaya sa mga charge na ito. Dahil pareho silang positive charge, sila ay magtutulakan. Ang electric force na ibinibigay ng charge Q sub 1 sa charge na Q sub 2 ay isusulat natin na F sub 1 2, at ito ay vector force sub 1 2 equals K Q sub 1 Q sub 2 over R squared R hat sub 1 2. Ganoon din sa electric force na ibinibigay ng charge Q sub 2 sa charge Q sub 1. Isusulat natin na F sub 2 1, at ito ay vector force sub 2 1 equals K Q sub 2 Q sub 1 over R squared R hat sub 2 1. Pansinin, ang magnitude ng electric force na ibinibigay ng Q sub 2 sa Q sub 1 ay katumbas ng magnitude sa electric force na ibinibigay ng Q sub 1 sa Q sub 2, subalit sa magkabaligtarang direksyon. Iyan ay negative F sub 2 1 equals F sub 1 2. At kung ang isang charge ay negative, ganoon pa rin ang pagsulat ng electric force. Ang electric force na ibinibigay ng charge Q sub 1 sa charge Q sub 2 ay isusulat natin na F sub 1 2, at ito ay vector F sub 1 2 equals K Q sub 1 Q sub 2 over R squared R hat sub 1 2. Ganoon din sa electric force na ibinibigay ng charge Q sub 2 sa charge Q sub 1 ay isusulat natin
na f sub 2, 1. At ito ay vector f sub 2, 1 equals k q sub 2 q sub 1 all over r squared. R hat sub 2, 1. Subalit sila ay maghahatakan dahil magkaiba sila ng charge. At pansinin ulit natin na ang magnitude ng electric force na ibinibigay ng q sub 2 sa q sub 1 ay katumbas ng magnitude sa electric force na ibinibigay ng q sub 1 sa q sub 2. Subalit sa magkabaligtarang direksyon, iyan ay f sub 2, 1 equals negative f sub 1, 2. At kapag higit sa dalawang charge ang isinasaalang-alang natin, ang puwersa sa pagitan ng alinmang pares ng mga ito ay itinatakda rin na vector F equals K Q sub 1 Q sub 2 all over R squared R hat. Sa makatuwid, ang resultant force sa alinman sa mga ito ay katumbas ng vector sum ng mga puwersang ibinibigay ng lahat ng charge na sangkot. Halimbawa, kung 4 ang charge na sangkot, ang resultant force na ibinibigay ng particle 2, 3, at 4 sa particle 1 ay vector F sub 1 equals vector F sub 2, 1 plus vector F sub 3, 1 plus vector F sub 4, 1. Gusto nyo pa ba ng mga video na nakakataba ng utak? Ano po ang hinihintay nyo? Subscribe na!